Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito'y talagang libangan lang po mga kaibigan. Bago tayo ngayon lang tayo nakabalik kasi pista ho dito sa aming lugar, dito sa Panglao, Bohol. Kaya ngayon lang tayo mga kaibigan, naka-content po. Bago tayo mag-umpisa, ay shoutout muna tayo kay Barry Saldi Galarport, Palawan, Rodel Medeldia, Laguna, Glenn Boriro, Cebu, Ilbert Mojado, Arvin Lumayog, Marikina. Good morning sa ating lahat po. Ito naman topic natin mga kaibigan ay napakasimple lang po. Tanong din ito, paano daw patabain ang isang manok mga kaibigan? Ito naman ay pabalik-balik na natin itong dinidiscuss o kinakontent po. Pero ito kasing patabain mga kaibigan, sa akin naman dyan mga kaibigan ay medyo parang hindi po ako sanaayon dyan na patabain ang isang manok po. Kasi pag pinataba mo isang manok mga kaibigan, medyo humina. Siguro mahirapan silang lumipad or bumitaw ng mga palo kasi mataba eh. Siguro dyan ang pinaka-the best dyan mga kaibigan ay paano natin palabasin yung muscle ng isang manok po. Through protein ba o anong dapat gawin dyan? Kasi itong patabain kasi mga kaibigan or palakihin ng isang manok, wala namang problema yan. Basta ang manok mo magana lang kumain. Ako siguradong lumalaki yan, tumataba yan o anumang gusto nyong basta lumalaki yung isang manok. Ang problema lang yan mga kaibigan walang ganang kumakain po. Kahit na purga nyo pa, naligo nyo na bacterial flushing nyo pa, ganun pa rin. Naku, wala na kayong magawa dyan mga kaibigan kasi may manok ko akong ganyan po na kahit ano ang pinakain ko, pellets man, concentrate man na may halong pellets, yung with feeding man ako, para lang talaga kumakain. Naku, hindi talaga kumakain mga kaibigan. Kahit bigyan mo lang ng konti, hindi pa rin po. Kung bigyan mo ng kanin mga kaibigan, ang lakas kumain po. Kung mahirap naman kung kanin lang ipakain mo, ay medyo ang manok dyan mga kaibigan, magkasapula po. Kaya sa atin dyan, palagi ko rin na rin itong dinidiscuss na pag pumipili tayo ng isang broodcock, kailangan na ang broodhen mo, broodcock man, talagang maganang kumain po para may pasa din nila yon sa offspring nila. Pero ang problema dyan mga kaibigan, pag binili mo lang yung manok, tapos hindi, walang ganang kumain, mahirapan kayo dyan kahit nabigyan mo na ng iligo mo na, ipurga mo na, ganun pa rin. Ako, wala na akong idea dyan mga kaibigan kung paano yan gawin po. Pero sa akin, pag sinasabing itong tinatawag nilang doon ka magpili sa broodcock at saka broodhen mga kaibigan na talagang maganang kumakain po para may pasya nila sa offspring na hindi na ka magka-problema mga kaibigan. Kasi kung ito namang mga pagkain kung paano magbigay, mayroon naman dyan sa merkado mga kaibigan. Sundin mo lang yung proseso sa katulad ng Thunderbird o yan, bimig man yan o yung sa D-old sila, booster. Pagdating na 1 month, stag developer. Tapos hanggang sa mag-stag developer, hanggang mag-inirton ka na, mag-inirmax. Yun lang yun mga kaibigan, napakadali lang po. Kaya sa atin dyan, pilian lang natin yung kung sa ating manok man, pero kung mga kaibigan, kung binili mo lang yung manok, at tingnan mo yung paano siya kumain po para talaga hindi ka naman lugi doon mga kaibigan. Yun lang ang suggest ko dyan. Pero pag breed mo mga kaibigan, hindi ka magka-problema kasi piliin mo yung broodcock at saka broodhen na talagang maganang kumakain po. Yun lang mga kaibigan, napakasimple lang po. Problema lang dyan kung ang manok mo ay binili mo tapos di maganang kumain kahit nabigyan mo na ng purga, ligo ka na, inji ka, may manok talagang ganyan mga kaibigan. Kahit bigyan mo lang ng kunti ay talagang hindi kumakain po. So bigyan mo ng kanin, ang lakas kumain mga kaibigan. Parang manok sa ilalim ng banggira ba mga kaibigan. Ayun lang po, ayun lang ating message sa araw na ito. Wala naman tayong dyan mga kaibigan, wala na pong iba po. Purga, ligo at saka bacterial flushing lang talaga mga kaibigan. Pag ganun pa rin ang manok, wala ka na magawa dyan. Totoo yan, real talk yan mga kaibigan. Sabihin ng iba na madali lang daw paano pakainin. Ako, ilang bisis ko na yan ginawa mga kaibigan. Ito'y real talk po. Ito'y talagang nangyari sa atin, experience natin yan.
Pwera na lang pag breed mo, tapos ganyan. I-change mo yung broodcock sa broodhen mo. Nagpili ka talaga yung talagang maganang kumain po. Yun lang po mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.